Isang kilalang mananayaw, koreograpo at mamamahayag mula Tel Aviv ang nagbigay ng bagong kahulugan sa kasabihang kailangan ng dalawa para magtango. Noong 2024, inimbitahan si Ori Linkevski na magtanghal sa Bergen Fringe Festival sa Norway. Ngunit dahil sa patuloy na digmaan laban sa Hamas, tinagal siya ilang buwan matapos, ngunit hindi siya tumahimik. Ilang buwan na ang nakalipas, nanalo si Ori sa kaso ng diskriminasyon. Kasama natin siya ngayon sa studio. Uy girl, hi! Para sa lahat ng nanonood, kasama si Ori. Regular na maaga-maaga pa nung ako ay nasa I-24 days weekly. Kaya nakakatuwang makita ka kahit na sa ganitong mga pagkakataon, hindi mo alam na mangyayari ito. Ikawento mo muna ang tungkol sa proyekto bago natin pag-usapan ang nangyari dahil seryoso mo itong tinatrabaho. Buntis ka ng 9 na buwan habang pumapasok ka sa studio para sa birthing manual. Ibig ko sabihin, napakatapang ng palabas na ito. Parang hindi ka natatakot sumubok ng mga bagong paksa sa totoo lang. Siguro nga hindi. Ang birth preparation course ay isang solo dance theater show. Isa itong sci-fi na pag-explore ng mga paraan ng panganganak sa Earth na ikinukwento ng isang alien na species sa malayong hinaharap sa kalawakan. At unang beses ko itong itinanghal noong 2021 sa Ako Fringe Festival, isang theater festival. Simula noon, umiikot na ito sa ibang bansa at dapat ay kabilang ang Bergen sa mga hintong iyon. Tama, ipaliwanag mo nga kung anong nangyari. Napuntahan mo na ang lugar na ito dati at kilalang festival ito. Inimbitahan ka nila at nangyari na ang Oktubre 7 noon. Tama ba? Naanyayahan na nila ako noong 2023 bago nagsimula ang digmaan. Noong taon na yon, di ako nakapunta dahil sa ibang tour ko. Noong 2024, naimbitahan ulit ako na talagang natuwa ako. Inasahan nila ako at pagkatapos ng ilang buwan, matapos kong matanggap ang kanilang opisyal na imbitasyon, nakatanggap ako ng isa pang liha mula sa festival na nagsasabing binabawi nila ang aking imbitasyon dahil ayaw nilang bigyan ng plataporma ang mga taong katulad ko. Wow, paano ka tumugon doon? Ibig ko sabihin, siguradong masakit yon. Sa totoo lang, hindi na nakakagulat. Lahat naman tayo ay dumadaan sa mga ganitong bagay. Lalo na sa mga unang buwan pagkatapos ng Oktubre 7, paano ito naka-apekto sa'yo emosyonal bago pa sa legal na usapin? Talagang nakakagulat yon. Ibig sabihin, syempre, napakabigat ng sigalot at nasa mga unang buwan pa lang kami ng digmaan. Talagang Matindi matindi dito. at mga panganib sa seguridad at iba pa. Maraming nangyayari dito. Sa tingin ko, napakagarapal na pang-iinsulto yon sa akin. Na tulad mo, hindi pwedeng magkaroon ng plataporma. Ano nga bang ibig sabihin nun? Dahil ba Hudyo ako o dahil sa Israel ako nakatira? Marami akong tanong nun, naglaan ako ng ilang araw para malungkot talaga tungkol dito. At pagkatapos, sumagot ako sa festival sa pamamagitan ng email at ipinahayag kung gaano ako nadismaya sa kanilang desisyon. At nagpalalitan kami ng mensahe ng ilang beses at lalo lang itong lumala ng lumala. At pagkatapos ay parang lumaki palalo ang issue. Ipaliwanag mo rin dahil interesante ito. Ang issue ay tungkol sa festival, hindi sa gobyerno ng Norway. Kaya sa huli, naging malaking balita ito sa loob ng Norway hanggang sa punto na mismong ang festival ay isinara. Nangyari nga. Kinansela ang edisyon ng festival ng taong yon. Nawala ang pondo nila, nakakuha sila ng maraming negatibong publisidad dahil sa nangyari kaugnay ng sitwasyon ko. Mula noon, naipresenta nilang muli ang festival, kaya hindi ito nawala ng tuluyan. Sa totoo lang, humingi ba sila ng paumanhin? Hindi. Naanyayahan ka bang muli? Hindi. Nag-perform ako ng birth preparation course sa Bergen. At isa ko pang gawa, isang sayaw sa Oslo sa pamamagitan ng ibang plataporma. Hindi pa ako. Simula nun, wala Hindi na ko akong talaga ito contact sa naulit. festival. Nagdesisyon kang itodo na talaga at dumaan sa legal na proseso para makuha ang ganung klase ng katarungan. Na nakuha mo lang nitong Mayo, ilang buwan pa lang ang nakalipas at naglaan ka ng maraming oras, lakas at emosyon dito. Pero bakit naging mahalaga ang hakbang na yon? Kahit na masasabi mong nangyari ito pero wala ka namang nakuha pa mula rito. Bukod sa tingin ko, pagkilala at nakuha ko ang katarungan. closure. At ang patunay na hindi lang ako ang nakaramdam na tinanggihan ako. Sa halip, ang pagtanggi nila na tanggapin ako dahil sa aking nasyonalidad o relihiyon ay labag sa batas. At mahalaga para sa akin na ipahayag yon. Talagang pinag-isipan ko kung tama bang gawing publiko ito at kung tama bang ituloy ang legal na hakbang na ito. May abogado akong Norwegian na sumuporta sa akin. Sa tingin ko, kung wala siya, hindi ko itutuloy ang landas na yon. Masaya ako dahil hindi lang ito tungkol sa personal kong karanasan sa festival na ito. Ito ay tungkol sa kung ano ang nararanasan ng mga Israeli na artista at ng iba pang mga artista mula sa iba pang bansa. Tama, hindi lang ito ang tungkol sa nararanasan. pinsala.
mundo. Madalas sa itong nangyari, kaya isa talaga itong president na dapat mong ipagmalaki. Sigurado ako may iba pang ganitong pangyayari na hindi lang natin naririnig. Tiyak. Sa tingin ko, maraming mga artistang Israeli ang na-boycott at pati na rin ang mga artistang Ruso nitong mga nakaraang taon. Malaking issue ngayon sa mundo, lalo na sa Israel, ang kultural, artistikong at akademikong boycott. Kung ito man ay nakakatulong sa katatagan at kinabukasan ng rehiyon. Kung ang kakulangan ng mga imbitasyon sa amin ay nakakatulong upang wakasan ang sigalot. At kung tama bang gamitin ng mga tao ang kanilang lakas para makamit ang mas magandang realidad sa rehiyong ito. Kaya pag-usapan din natin, gumawa ka ng bagong bersyon ng panganganak mula sa pananaw ng tao. Pag-usapan mo ang Summer Kids Show mo at paano ito palang pamagat ito ng isang librong pambata na dapat mo isulat para samahan ito. Ikwento mo ang tungkol sa pamagat. Oo, ginamit ko ang birth preparation course at inilagay ko ito sa perspektibo ng taong isisilang sa bata na sa totoo lang ay lahat ng tao, bawat isa sa mundo ay ipinanganak. Ang pagtatanghal na How Did I Get Here ay ipapalabas sa Bikuryay Team Center sa gitnang Tel Aviv sa katapusan ng Agosto bilang bahagi ng kanilang festival. Isa rin itong sci-fi na karanasan na sumisilip sa kung paano tayo nagkakaroon ng buhay sa planetang ito, kung ano ang mundong ito. At sana ay magiging sobrang nakakatawa at napaka-informatibo nito. Paano mo inaabot ang mga bata? Magbigay ng halimbawa. Sa tingin mo ba ang sci-fi ay nakakatawa para sa kanila, edukasyonal, o layuning gulatin at mamangha sila? Parang sa tingin ko, sana nga, nakakatawang pang-edukasyon ito at nakaka-interes sa mga manonood. Marami ring partisipasyon ng mga manonood. Natutunan ko ang mag-juggle. Para sa pagtatanghal ayan na ito, na. kaya magja-juggle ako. Nagja-juggle kasama ang ilang bata sa manonood. Maraming interaksyon, sobrang interactive talaga. Ito ay interactive. May munting sasakyang pangkalawakan, mga bata. Talagang gusto ng mga bata ang mga sasakyang pangkalawakan at raw. Ginagamit ko yung wikang pantanghal sa birth preparation course, pero mas pinadali para maintindihan ng mga bata at mas batang manonood. Ang galing, maraming salamat talaga. At nakakatuwang makita ka muli at patuloy lang sa pag-abante. Salamat. Maraming salamat, Ori.